orasan ay tumama 547 ng umaga nang ang pribadong helikopter ay dumaan sa maulap na kalangitan ng São Paulo, bumaba sa natutulog pa rin na sentro ng metropolis. Sa barko, nanatiling hindi gumagalaw ang tycoon na si Rubens Augusto Villar, nakatuon ang kanyang tingin sa maulap na abot-tanaw. Mayari ng isa sa mga pinakamalaking kapalaran sa bansa ang resulta ng isang teknolohikal at pamumuhunan network na sumasaklao sa 3 kontinente. Rubens ay kilala para sa kanyang talino at sa pamamagitan ng kabuang kawalan ng init ng tao. Nang umagang iyon, hindi nagsasalita si Rubens sa isang pulong o pagpupulong sa mga shareholder. Pauwi na siya isang pinatibay na mansyon sa tuktok ng Morumbi, kung saan naipon ang mga lihim na parang mga likhang sining sa tahimik na pader nito. Matapos bumagsak sa entablado sa panahon ng isang internasyonal na parangal na palabas, siya ay diagnosed na may isang critical na neurological kondisyon. Mula noon, hindi na siya nagsalita, gumagalaw o nag-react. Isang buhay na katawan na may mapurol na isipan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang maliit na apartment sa Silangang Zone, inayos ni Clara Nascimento ang kanyang puting uniforme sa harap ng salamin. Isang nurse na dalubhasa sa palliative care, siya ay tinanggap para sa isang espesyal na kaso. Ang mataas na profile na pasyente, hindi tumutugon na estado, ay nangangailangan ng ganap na dedikasyon. Ang walang nakakaalam hindi ang mga doktor, hindi ang mga dating katulong sa mansyon ay hindi naroon si Clara para lamang sa magandang sweldo. Hinahanap niya ang isang bagay na hindi pa niya alam kung paano pangalanan, ngunit malakas ang tibok sa loob niya sa tuwing inaalagaan niya ang isang taong isinantabi ng buhay. Bumukas ang pinto ng mansyon na may matikas na bulong. Si Clara ay sinalubong ng isang kulayabo na butler at ng malamig na pader na natatakpan ng mga expressionist painting at Italian marmol. Ang kanyang unang impresyon kapag nakita niya Rubens ay isa ng pagkamangha. Siya ay mukhang mas tulad ng isang iskultura kaysa sa isang tao. Ang kanyang mukha, bagamat static, ay nananatili pa rin ang mga katangian ng isang taong napakatalino at walang humpay. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang kumot na lino ng Ehipto na tila naghihintay ng isang bagay o isang tao. Ang technical manager na sumama kay Clara sa pasukan ay naglilimita sa isang tuyong komento, "Ikaw ang ika-4 na nurse sa buwang ito." Wala ni isa man sa mga nasa itaas ang nagtiis. Hindi siya sumasagot. Hindi siya nagbabago. Suwerte. Bahagyang hinawakan lang ni Clara ang kanyang ulo. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa kama at, nang hindi nagsasalita ng isang salita, inilagay ang isang bulaklak na papel sa tabi ng monitor ng puso. Ito ay isang bagay na dati niyang ginagawa kapag pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Maliliit na tiklop na may maselan, halos parang mga hugis ng bata, tulad ng isang kilos ng pag-asa. Kahit walang nakakita sa kanila. Kahit walang sumasagot. Sa kabila nito, nagpulong ang mga kasamahan ni Rubens para pag-usapan ang kinabukasan ng kumpanya. Ang ilan ay nagpaplano na ng kanilang paghalili. Ang iba, tahimik na nagnanais na ang Titan ay hindi na bumalik upang hatiin nila ang imperyo sa kanila. Ang isa sa mga naroon ay nakipag-ugnayan na sa mga abogado na dalubhasa sa mga legal na pagbabawal. Habang ang mundo sa paligid ni Rubens ay patuloy sa malamig na pagmamadali ng negosyo, sinimula ni Clara ang isang gawain ng tahimik na pagmamasid, maingat na pagpindot at "Makinig ka sa akin." Dahil naisip niya na kahit ang katahimikan ay nagsasabi ng isang bagay at napakarami sa silid na iyon. Sa unang gabi, napansin ni Clara na ang temperatura ng paligid ay kinokontrol ng mga otomatikong sensor na hindi pinansin ang mga pangangailangan ng tao. Hiniling niya na patayin ang sistema at, labag sa mga patakaran ng bahay, binuksan niya ang isa sa mga bintana. Ang hangin sa umaga ay nagdala ng malayong amoy ng lungsod, at sumumpa siya na nakita niya ang isang bahagyang pagurong sa sulok ng bibig ni Rubens. Isang spasm, isang reflex, o imahinasyon lamang. Kinaumagahan, habang pinainit niya ang mga kamay ni Rubens sa kanyang mga kamay, mahinahon na sinabi ni Clara, "Alam kong naroon ka. Mananatili ako rito hanggang sa magdesisyon kang bumalik." Ang pangunahing silid ng mansyon ng Villar ay mukhang isang bagay mula sa isang modernong palasyo, magaan na pader na bato, mga kortina ng lino ng Pransya at isang mataas na kisam na pinalamutya ng isang abstract na pagpipinta na nilagdaan ng isang pintor na walang sinuman sa labas ng bilog ng mga bilyonaryo ang maaaring makilala. Ngunit, sa kabila ng karangyaan, isang sterile na kapaligiran ang naghari.
Ang lahat ay tila maingat na binalak upang mapabilib, mas mababa upang malugod na tanggapin. Ilang taon nang nakatira roon ng mag-isa si Rubens. Ang kanyang asawa, na namatay sa isang misteryosong aksidente sa Swiss Alps, ay hindi kailanman nabanggit sa loob ng bahay. Walang mga larawan o larawan ng pamilya. Tanging siya at ang kanyang kapalaran lamang ang naninirahan sa lugar na iyon. Ang kanyang anak na lalaki, si Davi Villar, ay ganap na lumayo matapos ang isang pampublikong away sa direksyon ng kumpanya, isang salungatan na nakuha ang mga pabalat ng mga magasin ng negosyo, at natapos sa pagtanggal ni Davi mula sa kalooban at ipinatapon sa New York. Nakita ni Clara ang kawalang kabuluhan hindi lamang sa pisikal na kawalan, kundi sa mga detalye. Ang mga libro sa istante ay hindi pa binuksan. Nanatiling naka-off ang apoy bagamat hunyo na. Ang grand piano sa main hall ay natatakpan ng velvet blanket. Lahat ng bagay doon ay tila nasuspinde sa oras, na tila tumigil si Rubens sa pamumuhay ng matagal bago siya nakumatos. Sa mga unang araw, natutunan ni Clara kung paano makitungo sa mga tauhan ng mansyon. Naroon si Gustavo, ang formal at laging tahimik na butler, na namamahala sa protocol na may halos robotic na pagkahumaling. Gayon din ang tagaluto, si Doa Teresinha, isang malambot na babae mula sa Minas Gerais, na tila ang tanging kaluluwa na nabubuhay doon at hindi nagtagal ay nadamay kay Clara. At ako ay si Fabiana, ang administrative assistant ng Imperyong Villar, na araw-araw ay lumilitaw upang pangasiwaan ang gawain, ngunit nilinaw ang kanyang paghamak sa NARS. Hindi mo ba naintindihan na wala nang magagawa dito, Clara? Sabi niya minsan, matapos niyang panoorin ang kanyang pagungol habang pinupunasan niya ang mukha ni Rubens. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Sinasabi ng protokol na kailangan mo lamang panatilihin ang mga pangunahing kaalaman, period. Umiti lang si Clara at sumagot, walang sarcasm protocol ang nag-aalaga sa katawan. Ako na ang bahala sa iba. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga bisyo ni Clara ay nagsimulang masira ang katigasan ng bahay. Sa halip na gumawa ng malamig na mga tala sa klinika, mag-iiwan siya ng mga sulat kamay na tala sa tabi ng kama, na may mga parirala tulad na ngayon ang kalangitan ay malinaw. Miss na miss mo na ang paglipad. Kapag nagpapalit ng lampin, naglalagay siya ng malambot na instrumental na musika, sa paniniwalang ang tunog ay maaaring umabot sa lugar na hindi maabot ng mga gamot. Isang hapon, nang bumisita siya sa library na nakalok gamit ang password hiniling ni Clara kay Gustavo na ma-access. Nang buksan niya ang silid, natagpuan niya ang mga istante na puno ng mga unang edisyon, bihirang mga koleksyon at, nakakapagtaka, isang kwaderno ng mga personal na draft. Kinuha niya ang isa sa mga ito at binasa ang unang linya. Kung ang tanging natitira sa akin ay katahimikan, hayaan itong maging isang katahimikan na puno ng musika. Ilang araw nang bumabagabag sa isip ni Clara ang katagang iyon. Tila pinag-uusapan niya ang tungkol sa isang Rubens na walang nakakaalam doon. Mayroong isang makatang kaluluwa, marahil na lunod ng mga dekada ng negosyo, tagumpay at pagkatalo. Kasabay nito, lumaki ang chismis tungkol sa pagtatapos ng panahon ni Villar. Ang pindutin ay nag-isip tungkol sa pagbebenta ng kumpanya, ang mga shareholder ay nakipaglaban para sa espasyo, at kahit na ang mga politiko ay maingat na pinipilit ang mga direktor para sa isang tiyak na kapalit. Walang ideya si Clara tungkol dito ngunit, sa loob ng mansyon na iyon, ang bawat hakbang niya ay binabantayan. Lalo na si Fabiana ang nakakita kay Clara ng isang banta. Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang taong may ganoong mababang sweldo at simpleng damit ay nakakaakit ng napakaraming pansin. Sa kabilang banda, hindi nilalaro ni Clara ang larong iyon. May isa pa siyang misyon. Sa gabi ng ika-15, habang tumutugtog ng isang lumang himig sa isang kahon ng musika na natagpuan sa isa sa mga drawer ni Rubens, napansin ni Clara ang isang maliit na detalye, ang maliit na daliri ng kanyang kaliwang kamay ay gumagalaw. Halos hindi napapansin. Ang bahagyang paggalaw ng daliri ni Rubens ay napakabanayad na nagduda si Clara sa kanyang sariling mga mata. Sa kabila nito, sa mga sumunod na araw ay inuulit niya ang ritual ng kahon ng musika tuwing gabi. Laging ang parehong malambot na himig, palaging ang parehong maselan na kilos. Hindi na muling gumalaw ang daliri. Ngunit tumanggi si Clara na maniwala na ito ay isang spasm lamang. Iyon ay totoo. Isang bitak sa pader ng katahimikan.
Habang ang nurse ay nagtataya ng kanyang pananampalataya sa hindi nakikita, ang mundo sa paligid ni Rubens ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Ang mga pagpupulong sa mga malamig na silid, naka-encrypt na mga email at confidential na mga dokumento ay kumalat sa likod ng mga eksena sa Villar Holding Company. Si Davy, ang taksil na anak, ay bumabalik sa Brazil na nag-aangkin ng pag-aalala para sa kanyang ama, bagaman alam ng lahat na nais niyang bawiin ang kontrol ng kumpanya bago pa huli ang lahat. Sa mansyon, lalo pang hindi komportable si Fabiana dahil sa presensya ni Clara. Sinubukan niyang paghigpitan ang kanyang pag-akses sa ilang mga puwang, naglabas ng mga panloob na pahayag, nagreklamo tungkol sa mga pamamaraan sa labas ng medikal na protokol at sa mga pribadong pagpupulong. Ipinahiwatig na si Clara ay nagkakaroon ng isang hindi naaangkop na emosyonal na bono sa pasyente. Nakikipag-usap kami sa isang katawan, hindi isang nobela ni Nicholas Sparks, mapag-aalinlanganan niyang bumaba sa isang ulat. Nalaman ni Clara ang komento makalipas ang ilang araw, sa pagitan ng mga linya. Ngunit hindi siya sumagot. Masyado siyang abala sa pagsisikap na magapoy ng kaluluwa. Sa panahong ito umabot sa bagong antas ang tensyon. Napatingin si Davy nang hindi inaabisuhan sa mansyon. Ang muling pagkikita sa kanyang ama ay maikli, malamig at nakakahiya. Tiningnan niya ito na maihalong sama ng loob at awa. Hindi ka pa ba namamatay? Bulong niya. Nakinig si Clara mula sa pintuan na maihawak na tray ng espesyal na pagkain. Naramdaman niya ang isang panginginig ng galit na dumadaloy sa kanyang gulugod. Nang gabing iyon, tinawagan ni Davy si Clara para sa isang pribadong pag-uusap. Magalang ang tono, ngunit nagbabanta. Ikaw ay bata, matalino, maganda. Hindi mo kailangang maging sa ito. Kung magre-retiro ka ngayon, bibigyan kita ng isang nangungunang liham ng rekomendasyon. Maaari kang magtrabaho sa anumang luxury clinic sa bansa. Ito ba ay isang banta o isang kilos ng kabaitan? Tanong ni Clara nang hindi nagagalit. Ito ay isang babala. Huwag sayangin ang iyong oras sa isang taong nakaranas na. Dapat alagaan natin ang buhay. Bahagyang nakangiti si Clara at sumagot. Narito pa rin siya. At hanggat ako, ganoon din ako. Simula noon, naging mas mahirap ang lahat. Limitado ang mga pagbisita. Bawal ang espesyal na pagkain na inihanda ni Clara. Ang musika. Veto. Ang piano. Sarado. Ang kahon ng musika. Misteryosong nawala siya sa opisina. Ngunit hindi sumuko si Clara. Lihim, kumuha siya ng kopya ng susi sa aklatan mula kay Doa Teresinha. Kinuha niya ang maliit na kahon. Gabi-gabi, kapag natutulog na ang lahat, umuuwi siya sa kwarto. Pinatugtog niya ang melody. Ibinulong niya ang mga alaala na hindi pa nasabi ni Rubens, ngunit naramdaman niya kapag binabasa niya ang kanyang mga notebook. Sa mga gabing iyon ay umiyak si Rubens. Isang luha lang ang bumuhos sa sulok ng kaliwang mata niya. Si Clara, na may matatag na mga kamay, ay hinawakan ang kanyang kamay at nagsalita sa kanyang tainga. Nakikita kita. Hindi ka nag-iisa. Kinaumagahan, naglagay ng mga nakatagong kamera si Fabiana sa silid. Ang bagong plano ay upang patunayan na si Clara ay tumawid sa mga hangganan ng etika upang siya ay opisyal na matanggal sa trabaho. Ang ulat ay ipapakita sa konseho upang protektahan ang imahe ng pamilya Villar. Gayunman, naramdaman ni Clara na lalong nagiging siksik ang kapaligiran. Tumatakbo ang oras. May kailangang baguhin. Nagpasya siyang kumilos. Ang mansyon ng Villar ay parang isang nakubkob na kastilyo. Ang hitsura ng kaayusan ay nagtatago ng malalim na mga basa ambisyon, katahimikan, at kasinungalingan na umalinggaw sa mga pasilyo. Habang hinaharap ni Clara ang malamig na tingin ni Fabiana at ang kinakalkula na kawalang malasakit ni Davy, may hindi inaasahang nangyari si Gustavo, ang butler, ay nagsimulang magiwan ng kanyang mga maingat na mensahe. Isang nakatiklop na piraso ng papel sa tray ng kape ang nagsasabing sa kanang drawer ng opisina. Isang gabi, habang sinusundan ang daan, natagpuan ni Clara ang isang sobre na may selyadong eskudo ng pamilya Villar. Sa loob, ang mga lumang liham sa pagitan ni Rubens at ng kanyang yumaong asawa. Ang mga liham ay hindi nagsasalita tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pag-ibig. Isinulat ni Rubens ang tungkol sa malamig na gabi sa Zurich, tungkol sa pangungulila para sa kanyang batang anak na lalaki,
tungkol sa isang kanta na ginamit niya upang i-play sa piano kapag nawala siya sa trabaho. Ang parehong himig ng maliit na kahon. Sinimula ni Clara na basahin ng malakas ang mga ito kay Rubens na tila nagsindi ng mga kandila sa dilim. Iyon ang kanyang lihim na ritual. Samantala, lalong tumindi ang suplot ni Davy. Sa mga pagpupulong sa mga abogado at shareholder, ipinakita niya ang mga medikal na ulat, pagbaba ng mga numero ng kita, at pragmatiko na mga plano upang isave ang kumpanya lahat batay sa premise na ang kanyang ama ay hindi na babalik. Ngunit sa loob, nakipaglaban siya sa isang damdamin na naggangalit sa kanya pagkakasala. Hindi alam ng publiko na si Davy ang humarap kay Rubens sa isang mainit na pagtatalo ilang araw bago ang pagbagsak. Malupit ang mga huling salitang pinagpalitan nila. At ngayon, bagamat nais niyang kontrolin ang mana, may isang bagay sa loob niya na nananabik sa pagtubos. Napagtanto iyan ni Do Teresinha, ang tagaluto. Siya lang ang kinausap ni Davy na para bang siya pa rin ang matigas ang ulo na 10 taong gulang na batang lihim na humihingi ng dulce de leche. Hinarap niya ito ng tahasan. Gusto mo bang iligtas ang kumpanya? O iligtas mo ang iyong sarili, anak? Hindi sumagot si Dave. Ngunit ang tanong na iyon ay sumunod sa kanya na parang anino. Habang tumatagal ang panahon, napansin ni Clara ang isa pang palatandaan ng pagpapabuti kay Rubens, isang bahagyang reaksyon ng kalamnan kapag pinindot ang kanyang mga kamay. Maliit, ngunit matatag. Sapat na para sa kanya na maingat na muling simulan ang banayad na mga sesyon ng physiotherapy sa madaling araw. Ang kanyang mga paggalaw ay napakabanayad na tila isang sayaw, alam pa rin ng iyong katawan kung paano gumalaw, kailangan lang itong tandaan ito. Doon nangyari ang isang banta na naglagay ng lahat sa panganib. Si Fabiana, armado ng mga video na nakunan ng mga nakatagong kamera, ay nagpatawag ng pulong sa Family Council. Ang kanilang layunin ay malinaw upang paalisin si Clara para sa hindi naaangkop na emosyonal na paglahok at kadudadudang propesyonal na pag-ugali. Ngunit si Gustavo, ang butler, ay nagpasya na makialam. Sa tahimik na padyendorso ni Teresinha, binura niya ang bahagi ng mga archive at personal na ibinigay kay Rubens, hindi pa rin gumagalaw ang folder na may mga dokumento na ginamit ni Clara para sa kanyang rehabilitasyon. Kung naroon ka pa rin. Siya lang ang nagsisikap na iligtas siya, kahit hindi niya alam kung babayaran siya, sabi niya sa basag na tinig. Ang pagigting ay umabot sa rurok nito nang ang isang kilalang neurologist na ipinatawag ni Davy ay tinawag para sa isang bagong pagsusuri. Pumasok ang doktor sa silid kasama sina Clara at Fabiana. Sinuri niya ang mga reflexes, vital signs, at sa wakas ay pupillary response. Mayroong minimal na aktibidad. Hindi inaasahan. Ngunit totoo. Hindi ito isang ganap na vegetative state pagtatapos niya. Pinigilan ni Clara ang mga luha. Sinubukan ni Fabiana na pabulaanan. Sa totoo lang, wala namang ibig sabihin yan sa clinically. Walang prognosis para sa functional recovery. Ngunit tiningnan ni Clara si Rubens at sinabi, "Narinig niya iyon. Bet ko na gagawin mo." Sa mga sandaling iyon, isang luha ang bumuhos mula sa kanang mata ng bilyonaryo. Nag-viral ang video ng teardrop. Lingid sa kaalaman ng sinuman, maingat na naitala ni Gustavo ang sandaling kinakausap ng nurse si Rubens at nagre-react ito. Ang video ay ipinadala sa isang dating kaibigan na mamamahayag ng pamilya, na nag-post nito sa kanyang blog na may pamagat ang milyonaryo na umiyak na gising ba si Rubens Villar. Makalipas ang ilang oras, ang balita ay nasa lahat ng mga portal. Tumaas ang shares ng kumpanyang Villar, na-freeze ng mga shareholder ang proseso ng paghalili, at si Clara ay inilagay sa gitna ng isang bagyo sa media na hindi niya naisip na haharapin. Ngunit sa ilaw, dumating na rin ang mga anino. Tinawag si Clara para magpatotoo sa harap ng medical board. Inakusahan siya ng emosyonal na pagmamanipula sa pasyente. Ang depensa ni Fabiana ay agresibo. Ang nurse na ito ay gumamit ng mga hindi otorisadong pamamaraan, lumikha ng isang hindi katanggap-tanggap na emosyonal na bono sa pasyente, at direktang nakialam sa mga plano sa paggamot na tinukoy ng nakaraang klinikal na koponan. Hindi sumigaw si Clara. Hindi siya umiyak. Ikinuwento lang niya ng mahigpit ang lahat ng kanyang ginawa. Kung paano niya pinag-aralan ng malalim ang record ni Rubens, kung paano niya napansin ang minimal ngunit pare-pareho ang mga palatandaan ng kamalayan. At sa wakas, tinapos niya sa pagsasabing,
Hindi naman ako na in love sa isang milyonaryo. Nahulog ako sa pag-ibig sa isang tao na hindi na sinusubukang maabot ng lahat. At kung siya ay umiyak, ito ay dahil narito pa rin ito. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas kaysa sa anumang argumento. Ang napili ng mga tagahanga Clara could continue. Ngunit sa ilalim ng patuloy na pangangasiwa, si Fabiana, na hindi nasisiyahan, ay nagsimulang pilitin si Davy na putulin ang lahat ng pagpasok sa itaas na palapag ng mansyon. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nagatubili siya. Marahil dahil sa nabasa niya sa mga liham na iniwan ni Clara sa mesa ng kanyang ama. O marahil, dahil hindi na niya maitatanggi pa bumabalik na si Rubens. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Clara na muling magtanghal. Pumasok siya sa silid na may nakatago sa ilalim ng kanyang Amerikana ang iskor ng paboritong kanta ni Rubens. Ang parehong himig ng kahon ng musika, kumpleto na ngayon. Dinala niya ito sa piano sa sala na binuksan ni Gustavo. At hinawakan niya ito. Sa unang chord, napuno ng tunog ang mansyon. Tahimik na nagkatinginan si Tessa at ang iba pang mga empleyado. Nang marinig ito ni Fabiana, tumakbo siya pababa ng hagdanan ng galit. Ngunit may pumigil sa kanya sa kalagitnaan. Rubens. Umiling siya. Hindi gaanong marami. Ngunit sapat na para sa mga sensor ng paggalaw upang irehistro ito. At para kay Davy, na nanonood mula sa kanyang cellphone na konektado sa isang kamera, upang ihulog ang kanyang baso ng whiskey sa sahig. Kinaumagahan, kumalat ang balita ang pasyente ay nag-react sa musika. Yumaling si Rubens Villar. Iyon ang tiyak na punto ng paglabag. Kinansela ni Davy ang mga pagpupulong ng paghalili. Hinarap niya si Fabiana sa harap ng mga mamumuhunan. At hiniling niya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na mag-isa kasama ang kanyang ama. Pumasok siya sa kwarto. Sabado. At sinabi lamang niya, "Kung nakikinig ka, patawarin mo ako. Ako ay isang mangmang." Hindi sumagot si Rubens. Ngunit nang dumating si Clara para sa kanyang turn, natagpuan niya ito na maihawak na kamay ng kanyang ama. Ang punto ng pagbabago ay hindi lamang pisyolohikal. Ito ay emosyonal. Nagsimulang dumilat si Rubens bilang tugon sa mga tunog. Pagkatapos, upang ilipat ang iyong hinlalaki ng bahagya sa pagpindot ni Clara. Pagkalipas ng isang buwan, nag-uusap na siya ng mga syllables. Nang sa wakas ay sinabi niya na alam ng lahat, bumalik na siya. At ang nurse na tinawag ng lahat ay nalinlang. Ngayon ito ay itinuturing na isang himala. Ang paggaling ni Rubens, bagamat mabagal, ay hindi na maibabalik pa. Unti-unti nang bumabagsak ang kanyang isipan mula sa hamog na ilang buwan na siyang nakakulong. Kahit na may slurred speech at limitadong kadali ang kumilos, ang bilyonaryo ay ngayon higit na presensya kaysa sa kawalan. Si Clara, sa kanyang karaniwang katahimikan, ay patuloy na nag-aalaga. Ngunit may kakaiba sa kanyang tingin, pinaghalong ginhawa at pag-iingat. Alam niya na, sa pagbabalik ni Ruben sa buhay, magising din ang mga alitan na pinatahimik. Si Davy ang unang nagbago. Kasunod ng kanyang paghingi ng paumanhin, sinimulan niyang bisitahin ang mansyon ng mas madalas sa pagkakataong ito ng walang mga abogado o tagapayo. Nakikipagpalitan siya ng maikling pangungusap kay Clara at isang umaga ay nagtanong siya. "Ako ba ang tinutukoy niya?" "Hindi pa," tapat niyang sagot. Ngunit sa tuwing papasok ka, bumibilis ang tibok ng puso mo. Ang sagot na iyon ay nagdisarma sa kanya. Sa kabilang banda, hindi tinanggap ni Fabiana ang bagong katotohanan. Naramdaman niyang natalo, nalantad, at naghanap ng paraan para maprotektahan ang kanyang lugar. Sinubukan niya ang isang mas tao na saloobin patungo kay Rubens, pagbabasa sa kanya ng balita, pagsisimula ng mababaw na pag-uusap. Ngunit hindi nag-react ang bilyonaryo. Sa kanya, ang katahimikan ay siksik, halos nagtatanggol. Isang gabi, napansin ni Clara na pinagmamasdan siya ni Fabiana na puno ng inggit. Pagod na sa mga banayad na pag-atake, sinabi lamang ng nurse, "Hindi mo kailangang magustuhan ako. Ngunit marahil dapat mong pag-isipang muli kung ano sa palagay mo ang pag-aalaga." Umalis na si Fabiana nang hindi nagsalita. Hindi na siya bumalik sa kwarto. Sa paligid ng mansyon, ang press ay lumikha ng isang bagong salaysay na ng bilyonaryo na sumigaw para sa pag-ibig. Si Clara ay naging simbolo ng empatya,
na lumilitaw sa mga ulat na may mga pamagat tulad ng ang nurse na nakinig sa katahimikan. Sinubukan niyang iwasan ang pansin, ngunit si Rubens na mas malinaw ay nagtanong sa kanya na huwag magtago. Kailangan ng mga tao na maniwala na may mga nananatiling tao pa rin. Kapag umalis na ang lahat, bulong niya ng may kahirapan. Ang katagang iyon ay kumalat sa buong bansa. Ang kumpanyang Villar, na hinimok ng pagbawi ng tagapagtatag nito, ay nabawi ang tiwala ng mga namumuhunan. Si Davy ay naging mas naroroon sa pamamahala at sa isang tensyon na pagpupulong sa lupon, sinabi niya. Lahat ng sinubukan namin ay nabigo. Ngunit bumalik ang tatay ko para sa isang taong walang pinahahalagahan dito. At iminungkahi niya ang isang bagong dibisyon sa loob ng kumpanya, isang pundasyon na nakatuon sa pagpapakatao ng pangangalagang pangkalusugan. Si Clara ang magiging pangunahing tagapayo. Tinanggihan niya ito. Ngunit inirerekomenda niya ang ilang mga profesional na kilala niya. Hindi ko nais na maging isang simbolo, nais kong manatili sa tabi ni Rubens. Sa umaga ng kanyang unang sesyon ng physiotherapy na nakatuon sa voluntaryong paggalaw, gumawa si Rubens ng isang bagay na hindi inaasahan. Pinisil niya ang kamay ni Clara ng mag-isa. Pinigilan niya ang kanyang mga luha. Siya, na may halos kabayanihan na pagsisikap, ay nagsalita. Ikaw. Sapat na iyon. Ang malupit na tunog ng salitang ikaw ay umalinggaw sa isipan ni Clara na parang kampanilya na nagmamarka ng simula ng isang bagong panahon. Hindi lang ito isang pantig, ito ay isang laso. Isang pangako ng pagbabalik, isang pagsisikap na nagmula sa kailaliman upang maabot ang ibabaw. Si Rubens Villar ay muling isinisilang. Ngunit tulad ng anumang muling pagsilang, sinamahan ito ng sakit. Ang rehabilitasyon ng motor ay matindi. Ang unang kusang loob na paggalaw ay dumating na may spasms at matinding pagkapagod. Ang kanyang koordinasyon ay mapanganib, ang kanyang tinig ay halos hindi umiiral. Gayunpaman, tila determinado siyang matutong muli kung paano mabuhay. Si Clara, matyaga tulad ng dati, ay naging lalong mahalaga hindi lamang bilang isang nurse, kundi bilang isang emosyonal na presensya. Si Davy, na nagmamasid mula sa malayo, ay nagsimulang mapansin na may higit pa sa babaeng ito kaysa sa bukasyon. May pananampalataya. Sa isa sa mga sesyon, nang tangkaing itaas ni Rubens ang kanyang kamay para hawakan ang mukha ni Clara, sa wakas ay naunawaan ni Davy. Ang kanyang ama ay hindi lamang nagpupumilit na mabuhay muli, siya ay bumabalik para sa isang tao. Ngunit lampas sa pag-ibig na nakabitin sa hangin, ang tunay na puwersa ng pagbabago niyo ay nasa kahinaan. Si Rubens, na dating mapagmataas, ngayon ay tumanggap ng tulong ng walang kahihiyan. Hinayaan niya si Clara na makita siya sa kanyang pinakamahina na sandali. Pinayagan niya ang kanyang sarili na pakainin, bihis, at ang kanyang mga binti ay masahe ng walang reklamo. At sa bawat bagong maliit na pananakop, isang paggalaw, isang pantig, isang mas malay na hitsura, itinayo niya, hindi lamang ang kanyang katawan, kundi ang kanyang kaluluwa. Isang araw, pagkatapos ng isang ehersisyo sa pagunat, nagbiro si Clara, alam mo ba na mas may kakayahang umangkop ka kaysa sa maraming kabataan sa GIF? Ngumiti si Rubens. Isang tunay na ngiti. Mabagal ngunit puno ng kahulugan. Sa linggong iyon, dinala siya ni Clara sa hardin sa kauna-unahang pagkakataon mula ng gumuho. Malambot ang araw, maaliwalas ang kalangitan. Itinulak niya ang kanyang wheelchair sa isang sulok na puno ng lavender at sinabing, ang lugar na ito ay amoy bagong pagsisimula. Sagot ni Rubens na may matibay na tingin na tila nagsasalita. Ngunit hindi lahat ay tinanggap ang bagong Rubens ng may sigasig. Si Fabiana, na nakahiwalay, ay sinubukan na manatili sa likod ng mga eksena sa kumpanya. Ngunit nawalan ito ng espasyo. Ang kanyang kredibilidad ay nawasak ng pagtatangka na ilayo si Clara at ng mga manipuladong video na nagalis ng mga pagsulong ni Rubens. Sa kabilang banda, tila mas papalapit si Davao. Nagdadala siya ng mga nakalimbag na ulat, nagkomento sa balita, nag-uusap tungkol sa kumpanya, ngunit lagi siyang tumitigil kapag nakikita niya ang kanyang ama na nakatingin kay Clara. Sa isa sa mga pagpupulong na iyon, hinawakan ni Clara ang braso ni Davy at sinabi, "Kailangan kanya. Hindi bilang isang ehekutibo. Bilang isang anak na lalaki." Ang pariralang iyon ay mas naantig sa kanya kaysa sa anumang balanse sa pananalapi. Sa loob, nakipag-ugnayan din si Clara sa mga alitan. Lumaki ang kanyang nararamdaman.
Sa bawat kilos ni Rubens, sa bawat nanginginig na bulong, naramdaman ko na ang linya sa pagitan ng propesyonal na etika at puso ay nagiging mas payat. Ngunit may isang bagay na dalisay tungkol sa koneksyon na iyon. Hindi ito isang teenager na crush o isang bulag na pagnanasa. Ito ay isang pagkilala sa kaluluwa. Nagsimulang magsulat si Rubens nang may kahirapan sa isang maliit na kwaderno. Mga scribbles at pira-pirasong pangungusap na tinulungan ni Clara na ma-decipher. Isang maulan na hapon, isinulat niya. Bakit ka bumalik para sa akin? Sumagot siya nang hindi nag-iisip dahil walang karapat-dapat na iwanan sa dilim. Bawat bagong araw, si Rubens ay tila hindi gaanong katulad ng tita ng nakaraan at mas katulad ng isang tao sa muling pagtatayo. At sa prosesong iyon, lumitaw ang isang Rubens na kakaunti ang nakilala banayad, introspective, maingat sa maliliit na kilos. Sa tulong ni Clara, hiniling niya na dalhin siya sa piano. Kumilos si Gustavo at tinanggal ang velvet blanket na tumatakip sa kanya. Si Rubens, nanginginig, itinaas ang kanyang kanang kamay at sa halos sagradong pagsisikapay tumama ng isang tala. Umiiyak si Clara, naiintindihan niya hindi lang niya gustong mabuhay. Gusto kong mabuhay. Ang tunog ng nag-iisang nota sa piano ay umalinggaw sa mga pasilyo na parang isang propesiya. Si Gustavo, na hindi gumagalaw, ay maingat na pinunasan ang kanyang mga mata. Si Doa Teresinha, na nakatingin mula sa pintuan, ay tumawid sa kanyang sarili. Si Clara, na nakaluhod sa tabi ni Rubens, ay mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay na tila may hawak na puso na malapit ng tumitibok muli. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang routine. Nagsimulang humingi si Rubens ng higit pa sa kanyang sarili, sinubukan niyang bumuo ng mga salita, magsulat ng mga mensahe, bumangon ng may tulong. Ang kanyang pangako ay tulad na ikinagulat nito kahit na ang pinakanag-aalinlangan ng mga physiotherapist. Si Davy, na ngayon ay mas naroroon, ay sinamahan ang bawat sesyon at, unti-unti, muling itinayo ang isang bagay na nasira sa pagitan ng ama at anak. Isang araw, nagawa ni Rubens na ipaliwanag ang isang buong pangungusap. Gusto ko magsalita na may lahat. Bumagsak na parang bomba ang katagang iyon. Naiintindihan ni Clara ang gusto niya isang pagpupulong. Isang pulong. Isang huling pag-uusap o marahil ang unang tunay na isa sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay at ang kanyang pagkahulog. Sa likod ng mga eksena, lumaki ang mga chismis. Nag-aalala ang mga shareholder ni Villar. Ang press ay nag-isip tungkol sa posibleng opisyal na pagbabalik ni Rubens sa timon. Si Davy, bagamat mas matanda, ay nahihirapan pa rin sa ideya na talikuran ang kontrol na halos nasakop niya sa pamamagitan ng puwersa. At si Fabiana, na ngayon ay malayo sa mga sentra na desisyon, ay naghahanda na ng kanyang huling hakbang. Sa pribilehiyong pag-akses sa mga sinaunang dokumento, natagpuan niya ang isang sugnay sa orihinal na kalooban ni Rubens. Ang sinumang miyembro ng pamilya na nagtangkang legal na hindi siya kapansanan ay nawalan ng karapatan sa mana. Ito ay isang nakalimutang sugnay at isa na maaaring makapinsala kay Davy. Naghanda ng file si Fabiana. Ngunit bago pa man niya ito maihatid sa press, nakatanggap siya ng sobre sa kanyang mesa. Sa loob, isang tala. Ang pinakamalaking pagkatalo ay ang lumaban para sa kapangyarihan at mawala ang iyong kaluluwa sa proseso. Nilagdaan Rubens. Kinabukasan, naghanda na ang mansyon para sa isang matalik na hapunan. Walang mga mamamahayag, walang mga formalidad. Tanging si Rubens, nakaupo sa kanyang espesyal na upuan, si Clara sa tabi niya, si Davy sa harapan, at ang pinakamatandang empleyado ng bahay bilang mga tahimik na saksi. Si Rubens, na may pagsisikap ay nagsalita. Ako ay malayo. Ngunit nakita ko ang lahat. At lahat. Ang kanyang tinig ay mabagal. Puti ng itlog. Dinala niya ako. Bumalik. Sa musika. Sa pananampalataya. Tumigil siya ng matagal. Huminga siya ng malalim. Napatingin siya kay Davao. Anak. Paumanhin. Hindi sumagot si Dave ng mga salita. Tumayo lang siya at niyakap siya. Sa yakap na iyon, ang mga tao ng galit ay gumuho. Sa pagtatapos ng gabi, isinulat ni Rubens ang isang huling bagay. Binasa ito ni Clara ng malakas. Gusto kong mabuhay. At pag-ibig. At pagbabago.
Kinabukasan, hiniling ni Rubens na tumugtog ng buong himig sa piano. Sa pagkakataong ito, kasama si Clara sa kanyang tabi. Iyon ang paraan niya para maganunsyo ng isang bagay. Isang bagay na magbabago sa lahat. Tahimik ang main hall ng mansion. Hindi dahil sa kawalan ng tunog, kundi dahil sa paggalang. Lahat sila ay naroon: Davy, Gustavo, Teresinha, ilang shareholder ng kumpanya, at isang maliit na grupo ng mga dating kaibigan ni Rubens ang ilang nanatili pagkatapos ng kanyang pagkahulo. Si Clara, na nakasuot ng light blue na damit at nababalisa ng mga mata, ay nakatayo sa tabi ng piano. Dahan-dahang dinala si Rubens sa kanyang espesyal na upuan. Bagamat may mga limitasyon pa rin, mas matatag na niyang kinokontrol ang bahagi ng kanyang mga galaw. May kislap sa kanyang mga mata, hindi lamang sa nakaligtas, kundi sa nagpa siyang magsimulang muli. Sa tulong ni Clara, umupo siya sa piano bench. Tumayo siya, ipinatong ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang balikat. Huminga ng malalim si Rubens. Pagkatapos, hinawakan ng kanyang mga daliri ang unang nota. Ang himig ay kapareho ng music box. Pero ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, siya ang naglaro nito. Ang bawat nota ay napuno ang espasyo ng isang siksik, halos hindi matiis na damdamin. Ang ilan ay tahimik na umiyak. Hinawakan ni Davy ang kanyang mga kamao, pinipigilan ang pagmamataas at panghihinayang. Sa pagtatapos ng musika, napatingin si Rubens kay Clara. At sa pinakamatibay na tinig na naranasan niya mula nang makumatos, sinabi niya, Ikaw ang aking lunas. Naramdaman ni Clara na tumigil sandali ang kanyang puso. Lahat ay naroon pa sa salamat, pagmamahal, pagtatapat. Ngunit may higit pa. Humingi ng katahimikan si Rubens. At sa pagsisikap, itinaas niya ang kanyang kamayisang simbolikong kilos ng otoridad na matagal na niyang hindi nagawa. Ngayon, hindi na ako pareho. Hindi ko rin nais na maging. Napatingin siya kay Davao. Anak na lalaki. Ito ay sa iyo. Lahat. Ang kumpanya. Ang pamana. Alagaan mo ito ng may kaluluwa. Habang inaalagaan niya ako. Lumapit si Davy sa kanyang ama at, na may luha sa kanyang mga mata, lumuhod sa kanyang harapan. Tatay, hindi ko kailanman nais ang iyong imperyo. Gusto ko lang makita mo ako. Napakinggan mo ako. Habang naririnig ka niya, hinawakan ni Rubens ang mukha ng kanyang anak na nanginginig ang mga kamay. Ngayon nakikita kita. Sa mga sandaling iyon, sa harap ng lahat, napatingin si Rubens kay Clara. Napabuntong hininga ang lahat. Clara, tinuruan mo ako kung paano mabuhay. At sa pag-ibig. Iyon ang dahilan kung bakit kinuha niya ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang jacket. Gusto mo ba? Magsimula muli. Sa akin, ang pagkamangha ay lubos na nararamdaman. Isang bilyonaryo doon na ang kanyang tinig ay mahina pa rin at ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin, humihingi ng kamay ng isang simpleng babae, ngunit may isang higanting kaluluwa. Ilang sandali pa ay hindi nakapagsalita si Clara. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap niya, hinawakan ang noo nito gamit ang noo niya at sumagot. Hindi ko na kailangan ng mga pangako, katotohanan lamang. At kung ang iyong katotohanan ay kasama sa akin. Kaya, palakpakan ang silid. Ngunit bago tuluyang lumubog ang kaguluhan sa kanila, itinaas ni Rubens ang kanyang tinig sa huling pagkakataon ng gabing iyon. Mula ngayon, araw-araw ay may musika. Lumipas ang panahon, ngunit ang ningning ng sandaling iyon sa sala ng mansyon ng Villar ay nakaukit sa puso ng lahat ng nakasaksi nito. Ang bilyonaryo na bumalik mula sa katahimikan, ang nurse na gumaling ng may empatya, ang anak na muling nakipagkita sa kanyang ama, at ang bahay na tumigil sa pagiging mausolyo upang maging, sa wakas, isang tunay na tahanan. Hindi na bumalik sa mundo ng negosyo si Rubens. Tinupad niya ang kanyang pangako. Opisyal niyang ipinasa ang pagkapangulo kay Davy, na ngayon ay namumuno ng maihigit na pagiging sensitibo at layunin. Ang kanyang unang malaking desisyon ay upang itatag ang Clara Nascimento Foundation, isang EGI na nakatuon sa pagsasanay ng mga nurse sa humanized care at pagdadala ng musika at sining sa mga pasyente na nasa koma o rehabilitasyon. Tinanggihan ni Clara ang posisyon ng direktor. Mas pinili niyang magsilbing volunteer at mentor.
Siya ay nasa tabi pa rin ni Rubens, hindi bilang isang empleyado, ngunit bilang isang kasosyo sa buhay. Ang kasal ay ginanap sa isang linggo ng tagsibol. Simple, napapalibutan ng lavender sa parehong hardin kung saan tumugtog si Rubens ng piano sa unang pagkakataon pagkatapos ng koma. Nagluto ng tanghalian si Teresinha. Suot ni Gustavo ang mga singsing. At si Davi ang nag-officiate ng seremonya. Si Rubens, na nahihirapan pa ring maglakad, ay nagpilit na tumayo nakasandal kay Clara upang bigkasin ang kanyang mga panata. Ibinigay mo sa akin isang bagong pagkakataon. Pangako. Huwag sayangin ito. At pagkatapos ay hinalikan niya ito, magiliw, sa harap ng isang umiiyak na madla. Nang gabing iyon, isinulat ni Rubens ang isang huling pangungusap sa kanyang recovery notebook. Ang tunay na kapalaran. Ito ay upang mahalin kapag wala akong natitira upang magalo. Makalipas ang ilang taon, dahan-dahang naglakad sina Rubens at Clara sa hardin kung saan nagsimula na naman ang lahat. Nagiwan ng bakas ang oras sa kanilang dalawa, ngunit ang kislap sa kanilang mga mata ay buo pa rin. Ang foundation ay pinalawak sa 5 bansa na binago ang buhay ng libu-libong tao. Hindi na perpekto ang pagtugtog ni Rubens ng piano, ngunit sumumpa si Clara na ang bawat nota, bagamat hindi perpekto, ay mas kaluluwa. Sa teres ng bahay, isang maliit na painting ang nakasabit sa dingding. Nakaturo ang mga sumusunod na mga pahina sa pamamagitan ng Rubens. Hindi lahat ng himala ay kulog. Ang ilan ay bumubulong ng mahinahon. At hawakan ang puso. At doon, sa kasabwat na katahimikan, ang dalawa ay nagpatuloy kumpleto. Kung ang kwentong ito ay naantig ang iyong puso, ibahagi ito sa isang taong naniniwala sa kapangyarihan ng empatya at kapangyarihan ng pagbabagongan nyo sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang pinakagumagalaw sa iyo, ang muling pagsasama-sama sa pagitan ng ama at anak, ang pagtitiyaga ni Clara, o ang muling pagsilang ni Rubens. At kung nabuhay ka rin o nakasaksi ng isang kwento ng pagtagumpayan tulad nito, ibahagi ito sa amin. Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga abiso at patuloy na sumali sa amin para sa higit pang mga kwento totoo o katangisip na nagpapatunay na ang imposible. Maaari kang magsimula sa isang simpleng kilos.